nagigising ako ng maagang maaga. Nagugulat na lang ako kasi umiiyak ako. Hindi ko naman matandaan yung panaginip ko nung gabi. Pero, nandun yung pakiramdam na parang may bagay na nawala sa akin. At nananatili yun kahit matagal na akong gising. lagi na lang akong naghahanap ng kung unang bagay o kung sinong tao. Parang alam ko kung kailan nagsimula ang pakiramdam na to. Isang araw lang ang naiisip ko. Yung gabing yun, nung magkaroon ng meteor shower, ang pakiramdam ko nun. Para bang eksena lang sa panaginip ang pinapanood ko. Yo. Uy, ate, ano bang ginagawa mo? Teka, ate mo ko? Ewan, tulog ka pa yata. Breakfast na! Bumangon ka na dyan! Eto po, gusto niyo po yung mga tira kagabi, Lola? Sa'yo na lang yan, Iha. Good morning. Good morning, Tem. Tinanghali ka! Na naman! Akong maghahanda ng breakfast bukas, promise. Sobra kaya to? Di bali na nga. Mukhang normal ka ngayon. Huh? Para ka kasing baliw kahapon eh. Teka, anong ibig mong sabihin? Magandang umaga po, mga kababayan. Isa po itong anunsyo mula sa Town Hall ng Itomori. May kinalaman po ito sa nakatakdang eleksyong gaganapin sa ika-20 ng susunod na buwan. Ang election committee po ay isang buwan bago dumaan ang comet sa ating kalangitan. Once every 1,002 years lang ito. Malinaw at patatanaw ang comet ng ilang gabi bago ito tuluyang lumampas sa Earth. Hindi pa ba kayo makikipagbati sa kanya? Problema na matatanda yun. Ang naghahanda para sa tinaguriang celestial show of the century. Alis na po kami!
Bye, ate! Ingat pa po ng school! Ayun siya! Mitsuha! O, kayo pala. Saya ka, Tessie. Good morning! Ano ba? Bumaba ka na nga lang. Ay, bakit bang sungit mo? Ang bigat mo kaya. Masama ng ugali Kayo na mo. talagang best friends. Magkasundo eh. Kaya. Uy, Mitsuha, ang ayos ng buhok mo ngayon ah. Ha? Buhok ko? Buti naman. Pinalayas ba ng lola mo yung sumapi sa'yo kahapon? Pinalayas? Oo, yung masamang espiritong nakasapi sa'yo. Tigilan mo nga yung pananakot mo sa kanya. Palagay ko stress lang talaga si Mitsuha kahapon. Di ba? Teka, sandali nga. Ano bang sinasabi niyo? Bakit? Hindi mo natatandaan? Ang pinaka-importante sa lahat ay ang pagtatag ng fiscal health ng bayang ito para sa pagpapatuloy ng paglago ng bawat isa. Sa sandaling makamit natin ang misyong ito, abot kamay na rin natin ang ligtas at payapang komunidad. Para saan pa ba yan? Siya pa rin naman ang mananalo. Alam mo ba, balita ko, namumudmud siya ngayon ng pondo. Si Miyamizu. Good morning. Pero dahil sa tulong, Wow, yung anak ng mayor tsaka ng kontraktor magkasama talaga. nagkakaroon na natin ang aktibo at makabuluhang buhay. Mitsuha! Ayusin mo nga ang paglalakad mo. Pati sa anak niya, stricto. Ano pa bang aasahan mo? Hindi Nakakahiya. dapat natin Kawawang itigil ang mga Mitsuha. nasimulan ng proyekto. Teka, Mitsuha! Kung pahihintulutan Sa harap pa talaga ng iba. Nilingkod ko. Sino ka? Ang Tasukare. Makinig kayo mabuti sa akin, class. Narinig niyo ng salitang to, hindi ba? Yun yung twilight. Pag hindi na araw pero di pa gabi. Mas kilala rin bilang takip silim. Ito yung oras na ayon sa matatanda naglalabasan ng mga engkanto. Ang iba pang tawag dito, yung dapit hapon o kaya afterlight. Para sa iba naman, eventide. Tingnan nga natin, Miss Miyamizu. Oh, ma'am! Akalain mo yun? Natatandaan mo ngayon ang pangalan mo, ah. Hindi mo talaga maalala? Hindi eh. Ang weird mo kahapon. Kasi hindi mo matandaan kung nasan yung locker tsaka desk mo. Tapos bukod sa wala kang ribbon, parang hindi ka din nagsuklay. Talaga? Hindi na. Grabe, Mitsuha, para ka may amnesia. Ang totoo niyan, pakiramdam ko para akong galing sa kakaibang panaginip. Alam niyo yun, yung panaginip na parang ibang tao ka? Ewan ko, hindi ko na maalala. Alam ko na. Baka yun yung nakaraang buhay mo o nakakonekta yung subconscious mo sa Everett Multiverse at nagpapalipat-lipat sa ibang dimension. Manahimik ka nga dyan, Tessie. Sandali, umawit ka nga. Ikaw yung nagsulat ng kung ano sa notebook ko, no? Ano? Hindi bali na nga. Pero sa totoo lang, Mitsuha, parang wala ka sa sarili kahapon. Masama bang pakiramdam mo? Hindi ko nga rin alam eh. Parang okay naman ako. Baka nga stress lang. Kasi 'di ba, malapit na yung gagawin yung ritual. Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Nagsasawa na talaga ako sa bayan na to. Sa sobrang liit, nakakasakal na. Gusto ko nang graduate agad para makalipat na ako sa Tokyo. Ay, sinabi mo pa. Wala naman kasi tayong mapapala dito sa Itomori. Pwedeng yan na lang ang gawin ko, Lola. Masyado ka pang bata para dito, Yotsuha. Pakinggan mong tinig ng sinulid. Habang patuloy ang pag-ikid mo sa sinulid na yan, dadaloy ang emosyon sa pagitan mo at ang sinulid na maingat mong nirorolyo. Hindi nagsasalita ang sinulid. Ang sinasabi lang ni Lola, mag-concentrate ka. Sa loob ng nakatirintas na tansi, nakahimlay ang 1,000 taon na kasaysayan ng Itomori. Makinig kayo. 200 taon na ang nakakalipas. Ayan na naman si Lola. Nasunog ang paliguan ng sapaterong si Mayogoro. At dahil doon, nadamay ang lahat ng nasa paligid. Naabong damban at lahat ng talaan. At tinawag yon bilang... Ang malaking sunog ni Mayogoro. Tama. Ano? Pinangalan sa kanya yung sunog? Kawawang Mayogoro. Dahil doon nawala ang kahulugan ng pinagdiriwang natin. At tanging pamamaraan lang ang nagpatuloy. Ganun pa man, mahalagang ipamana pa rin ang tradisyon. At dito sa Miyamizu Shrine, yon ang tungkulin natin. Ang problema nga lang walang pakailamang walang silbi kong manugang.
Hindi pa ba sapat na iniwan niyang pagpapari at ang tahanang ito? Pumasok pa talaga siya sa politika. Sige na, kaibigan. Uminom ka pa. Naku po, tatapon. Umaasa ako na susuportahan mo ulit ako, ha? Oo, wag kang mag-alala. Boyto, Buong-buo pare, ang oh, boto tagay ng ka ba? Kaduiri at Sakagami District sa'yo. Ano bang istorya doon? Mahaba-habang kwentuhan yan. Nakakaamoy ako ng korupsyon ah. Itigil mo nga yan. Bilisan mo, dalhan mo pa kami ng sake doon. Oo, akong bahala. Ikaw, Katsuhiko, tumulong ka sa site ngayong Sabado. Dapat matutunan mo na yung mga pampasabog. Di kita marinig. Oo na. Si Yatsuha ba yung isa? Hindi na siya bata. Kamukhang kamukha silang dalawa ng mama nila. Saya ka. Ikaw pala. Yan ang pinakalumang paggawa ng sake sa mundo. Pag ninuya yung kanin, tapos niluwa at hinayaang mag-ferment, yun ang magiging alcohol. Kutsikami sake. Talaga bang natutuwa ang mga Diyos sa ganyan? Kasi kung ako... Siyempre natutuwa sila. Bilis, tignan nyo, si Miyamizu. Hindi ko kayang gawin yan. Hindi ba siya nahihiya? Di ako makapaniwala. Hayaan mo na ate, huwag ka nang malungkot. Eh ano naman kung makita ka ng mga kaklase mo? Kung pwede lang ako maging katulad mo na walang pakialam. Ano kaya kung gumawa ka ng maraming sakit tapos ibenta mo? Gamitin mo papuntang Tokyo. Saan mo ba napupulot yung mga idea mo? Samahan mo pa ng pictures tsaka behind the scenes videos. Tapos tawagin mong Shrine Maiden Sake para maganda. Yayaman ka nun. Shrine Maiden Sake gawa na isang tunay na high school girl drive mo. Hindi pwede, bawal sa batas yun. Huh? Ganun, yun na yung problema niya? Sawang-sawa na ako sa bayang to. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Sana sa susunod kong buhay gawin mo akong gwapong lalaking taga-Tokyo. Nababaliw na talaga. Aray ko! Ay, ang sakit. Nasaan ako? Ano yung nasa baba? Aray! Taki, saan ka na ba? Di ba ikaw ang magluluto ng almusal? Tinanghali ka na naman. Pasensya na po. O paano, mauuna na akong lumakad. Ubusin mo na lang yung miso soup. Opo. Kahit late ka na, pumasok ka pa rin sa school. Kilos na. Sige po, ingat po. Kakaibang panaginip. Sa bahay ka pa ba? Late ka na. Takbo na. Sandali. Kanino ba to galing? Tsukasa? Sino ba yun?
Naiihina ako. Ay, parang totoo. Nasa Tokyo na nga ako. Talaga? Saan mo nabili? Sa Daikayama. Sila daw magpa-front act. We, Please, manood na lang tayo ng sine. Uy, Taki! Lunchtime ka na talaga pumasok, ha? Kain na tayo. Ha? Di mo ko nireplyan kanina, ha? Tsukasa? Buti naman. Marunong ka pala magsisi. Ano? Naligaw ka? Oo. Pwede ba yon? Paano kung maliligaw papunta ka lang naman dito sa school? Ano kasi? Hindi ko alam. Lasing ba to? Hindi ako lasing. Totoo. Ha? Puyat lang. Tsaka, naaliw ako habang naglalakad. Parang ang saya-saya kasi dito sa Tokyo. Kaya in-enjoy ko lang. Para ka naman probinsyano magsalita. Wala ka bang baon? Ay, ewan ko sa'yo. Ano ba parang lutang ka? Anong palaman mo dyan? Pwede namang i-sandwich ang croquette, di ba? 3 points! Salamat ha. Teka, tuloy ba tayo dun sa cafe? Oo, sige. Mamayang uwian. Sama ka? Ha? Totoo? Talaga? Cafe? Gusto ko yung wood design nila, ha? Oo nga. Ang galing ng pagkaka-detail nila. Ano, Taki? Ano order mo? Ha? Ano? Sa presyo nitong pancakes, pwede na ako mabuhay ng 1 buwan. Pwede siguro kung nabubuhay ka 100 years ago. Di bali na nga. Panaginip naman eh. Huh? Ang gandang panaginip. Ha? Huh? Anong gagawin ko? Huli na pala ako sa trabaho ko. Ibig mo sabihin may shift ka ngayon? Eh, di bilisan mo. Lagot. Ano kasi? Ha? Saan nga ba ulit ako nagtatrabaho? Ha? Naghihintay na yung table 6, 7 at saka 10. Okay, palabas na. Table number 12. Ha? Taki. Opo. Ito na po yung order nila. Sige po, zucchini and tomato salad. Hindi namin in-order yan. Ano ba, Taki? Sabi kong wala tayong truffles, di ba? Taki! Hindi kita marinig dito! Taki! Anak ko naman. Kailan ba matatapos ang panaginip na to? Excuse me. Waiter, dito. Ha? Yes, sir? May toothpick sa pizza namin. Anong klase ba naman to? Po? Paano kung nakain namin yan? Delikado. Mabuti na lang at nakita namin agad. Anong palagay mo? Pasensya na po. Pero sir, wala naman pong toothpick sa Italian restaurant. Sabi mo! Excuse me, sir. Ano bang matutulong ko sa inyo? Ako na pinapaliwanag bahala. ko kasi sa waiter nyo. Uy, Taki, ano pang nangyayari sa'yo? Pasensya na po kayo sa nangyari, sir. On the house na po ang in-order nyo. Ha? Talaga? Sana po hindi kayo nasaktan, sir. Miss Ocodera. Ma'am Ocodera. Ma'am Ocodera, salamat sa... Maganda ang araw mo ngayon, no? Hindi po, kasi... Sinungaling talaga yung lalaki kanina. Ginawa ko lang yung nakasaad sa policy natin, pero... Naku, Ma'am Ocodera, yung palda mo may laslas. Sugatan ka ba? Bakit? Ano nangyari? Nalaslas yung palda niya. Ako, Baka malas. yung kanina. Sino sa mga customer kaya? Ano gagawin natin? Nakita mo ba yung mukha niya? Hindi. Tara, ma'am, sumama ka sa akin. Ha? Taki, anong balak mo? Pakihubad mo muna yung palda mo. Ano? Hindi, tatalikod naman ako eh. Ha? Di bale, sandali lang naman to. Ayan, tapos na.
Wow, Taki, ang cute. Gusto ko to kaysa sa dati. Ang laki ng tulong mo sa akin kanina. Salamat po talaga, ma'am. Sa totoo lang, medyo nag-alala nga ako sa'yo doon. Lalamya-lamya ang itsura mo, pero mainitin ang ulo. Mas gusto kong version mo na to. May feminine side ka rin pala. Hindi ko yun in-expect, ha? Sa sobrang detalyado ng panaginip na to, parang totoo. Wow, ang galing! May diary siya sa phone. Organized siya. Ang swerte niya, sa Tokyo siya nakatira. Uy, si Ma'am to ah. Siguro crush niya. Mababait ang mga kaibigan mo. Pati ikaw, parang okay din. Pero ang hirap ng trabaho mo. Hinatid ko sa station si Ma'am Okudera nung pauwi na kami. Salamat sa feminine powers ko. Mitsuha. Sandali. Ano to? Ano bang kalokohan to? Ano, kape ulit mamaya? Hindi ako pwede. May trabaho ko mamaya eh. Natatandaan mo na kung saan yun? Ha? Teka. Uy, Tsukasa, pinagtripan mo ba yung phone ko? Hindi nakakatuwa yun, ha? Ako? Di bahali na nga. Diyan na kayo. Sige, bye. Parang bumalik na siya sa normal. Pero kahapon, ang cute niya lang. Ha? Ha? Anong problema? Epal ka, Taki. Inunahan mo kami. Sinabayan mo siya kagabi pa uwi, ah. Ha? Ako? Ano? Kung gano'n talaga magkasama kami ni Ma'am Okudera kagabi. Ano nangyari pagkatapos? Totoo. Hindi ko talaga maalala. Promise. Huwag mo nga kaming niloloko. Good morning. Nandito na ako. O ano, okay lang ba kayo dyan? ma'am. Basta ha, galingan natin ngayon. Lalo ka na, Taki. Mitsuha, sino ka ba? Anong klaseng nilalang ka ba? Himala ate, hindi mo hinahawakan yung dibdib mo ngayon. Breakfast na! Bangon na dyan! Ang dibdib ko! Good morning. Ano kaya nangyayari sa kanya? Hindi ko nga alam eh. Saya ka. Bakit ako tinitignan ng mga kaklase natin? Matapos yung ginawa mo kahapon, asahan mo na yan. Ha? Lumabas na election posters, ha? Nakita nyo? Hindi na mahalaga kung sino manalo. Ang totoong batayan kung sino connection mo. May mga estudyante dito na sa ganun nakadepende ang buhay. Ako yung tama. Yung pinag-uusapan nila. Oo. Teka, Mitsuha! Ano naman yun? Ha? Hindi nga. Ginawa ko yan kahapon. Huh? Uy, ate! Hindi kaya. Posible kayang totoo to? Hindi pwede. Hindi kaya kami ng babaeng yun. Kami lang. Lalaking yun tuwing nananaginip. Shut ako. Sa panaginip namin totoong... Nagkakapalit ang katawan! Parang naiintindihan ko na kung anong nangyayari sa amin. Si Taki, lalaki siya na kaedad kong nakatira sa Tokyo. Basta bigla na lang kami nagkakapalit ng katawan kung minsan. Nangyayari yun mga ilang beses isang linggo. Ang nagtitrigger yung pagtulog namin. Ang dahilan hindi ko pa alam. Nawawala yung alaala ng pagpapalit namin. Sa sandaling magising na kami sa sarili naming katawan. Pero walang duda, talaga nagkakapalit kami ng katawan. Halata yun sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya naman, importanteng magkaroon kami ng rules sa ganun hindi magulo ang mga buhay namin. Mga bagay na kailangan pag-ingatan pag nagpalitan kami. Mga bagay na hindi dapat gawin. Napagkasunduan din namin mag-iwan ng mga report sa phone ng bawat isa.
Basta magtulungan lang kami hanggang sa lumipas na tong nakakabaliw na pangyayaring to. Ang problema nga lang, Ang problema lang talaga, ang nakakabwisit sa babaeng yun! tinititigan ka ng mga lalaki, umayos ka naman. Sabi na isarado mo yung mga binti mo eh. Huwag ka sabing mag-aksaya ng pera. Kailangan ng katawan mo ng pagkain, pwede ba? Isa pa pinagtatrabahuhan ka naman yun eh. Nakapilitas na sinulid, hindi ko kaya to. Bakit mo patong-patong ang shift mo? Kasi nga, puro ka gastos. Ang saya. Nagkapi kami kanina ni Ma'am Okudera. Ang saya niya kasama kaya umayos ka. Pakialamerang babae. Huwag mo guluhin ang relasyon ko sa mga tao. Sumagot ka nga, Taki. Bakit may babaeng nagko-confess sa akin ng feeling? Umamin ka, masikat ako pag nasa katawan mo. Huwag ka nga mayabang dyan, pwede. Wala ka Masyadong namang malaki yung ulo mo. Wala ka rin naman boyfriend ah. Oo, wala nga. Pero, single ako dahil yun ang gusto ko. Mula sa silangan, kumikilos ang Comet Tiamat patungo sa kanluran ng langit na parang araw. Kaya naman, matatanaw ito sa bahaging itaas ng Venus kung mapapatanaw... Bakit ka nakasuot ng uniform? Huh? Teka, Lola. Bakit sobrang layo naman ng pagdadasalan natin? Hindi ko rin alam, Apo. Baka dahil kay Mayogoro. Sino naman yun? Ano? Sikat kaya siya? Lola, sakay na po. Uy, ate! Ingat naman! Mitsuha? Yotsuha? Alam niyo ba kung ano ang musubi? Musubi po. Lumang salita yun sa bayan natin. At musubi ang pangalan ng tagapangalagang Diyos ng bayang ito. Isa yung salita na puno ng kahulugan. Musubi ang tawag sa paghahabi ng sinulid. Musubi rin ang tawag sa pagsasama-sama ng mga tao. Ang paglipas ng oras ay tinatawag ding musubi. Nakapaloob ito sa kapangyarihan ng Diyos. Pagmasdan nyo na lang ang mga tirintas na sinulid. Obra yun ng Diyos. At sila mismo ang kumakatawan sa paglipas ng panahon. Nagsama-sama sila at bumuo ng korte. Umiikot-ikot, nagpupulo-pulupot. Kung minsan ay napipigtal, napuputol pero nagdudugtong muli. At yun mismo ang musubi. Yon ang oras. Inumin mo, Apo. Salamat po. Pahingiran po. Mahalaga ang alay na ito dahil ito ang magbubuklod sa ating Diyos, sa ating mga tao. Huh? Lola, nakikita ko na. Ayun po. Ayun na ba? Ang katawan ng Diyos ng Miloniso Shrine? Para makabalik sa sarili nating mundo, kailangang iwan yung dalawa dito ang pinakamahalagang bagay para sa inyo. Po? Yun ang kutsi kamisake, Iha. Kutsi Kamisake. Kailangang ialay niyo yan sa loob ng katawan ng Diyos. Nasa saking yan ang kalahating bahagi niyo. Alam niyo ba yon? Ang kalahati ni Mitsuha. Ang ganda, hating liwanag na. Ano? Hating liwanag? Oo nga pala. Nasaan kaya yung comet? Ha? Yung comet? Sandali. Mitsuha? Ano nangyayari? Nananaginip ka, tama ba? Luha ba to? Bakit? From Mickey, papunta na ako doon. Excited na ako sa lakad natin. Si Ma'am Okudera? Anong ibig niyang sabihin? Ano na naman ang ginawa ni Mitsuha? May date ako! Bukas may date kayo sa Tokyo ni Ma'am Okudera. Magkikita kayo sa train station ng 10:30 a.m. Mukhang
na setup ko talaga siya. Nag-enjoy ka ba sa pinuntahan natin? Siyempre naman. Hi, Taki. Pinaghintay ba kita? Oo. Hindi. Ang ibig kong sabihin... kararating ko lang din. Mabuti naman. Halika na. Ang swerte naman niya. Malamang magkasama na sila ngayon. Teka. Bakit ako umiiyak? Ma'am Okudera, nagugutom ka na ba? Mag-dinner tayo. Wag na. Buti pa umuwi na tayo. Oh, sige. Tanong lang, Taki. Wag ka sana ma-offend, ah. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, may crush ka sa akin dati, tama ba ako? Ha? Kaya lang ngayon, may ibang babae ka ng gusto. Naku, hindi, wala, no? Oh, talaga? Totoo yun. Wala talagang iba. Hindi ako naniniwala. Ano kasi? Fine, sige na nga. Salamat ulit. Kita tayo sa trabaho. Pagdating sa date na to, makikita na sa langit yung comment. Ano naman kayang ibig niyang sabihin? Umamin ka na. Gusto mo lang siya makitang nakayukada eh. Pwede ba? Hindi kaya. Sa totoo lang, hindi ko nga naisip yun. Totoo. Para kasing ang lungkot ng boses niya. Baka ayaw niya lang marinig ang boses mo. Tumigil ka nga. Sorry, ngayon lang ako. Wow, Ay, dumating sa ka na. wakas. No? Teka, bakit ba Ano nangyari sa'yo, Mitsuha? Yung buhok mo! Pangit ba? Hindi ba bagay? Tingin mo, ganyan siya dahil sa lalaki? Baka niloko siya. Ganon, porke nagpagupit ng buhok, lalaking dahilan? Sabi niya, basta gusto niya lang magpagupit eh. Naniniwala ka ron? Basta ginusto niya na lang halos magpaalbo ng buhok? Ayun, tingnan niyo! Bilisan niyo! Ibang klase. Sorry, the number you're trying to reach is not available or is turned off at the moment. Please try again. Saka ko na lang ikikwento sa kanya yung palpak na date na to sa susunod na magbalik kami ng katawan. Yun sana ang plano ko. Pero sa kung anong dahilan, hindi na ulit kami nagpalit ng katawan ni Mitsuha pagkatapos nun.
Nakwento sa akin ni Tsukasa kaya sumama ako. Tsukasa, ano ba to? Sabi sa'yo, i-cover mo ako sa bahay tsaka sa trabaho tapos ganito. Si Takagi lang nag-cover sa shift mo. Akong bahala sa'yo. Basta ilibre mo ako ng lunch, Ay naku, hindi nakakatawa. Nag-aalala kaming lahat sa'yo. Nag-aalala? Hindi pwede mag-isa ka. Paano kung kriminal pala yung nahanap mo? Kriminal? Taki, may imimit kang online friend, tama? Hindi sa ganon. Saan mo nakuha yan? Malamang dating site. Hindi nga! Okay. Uy, ang ingay niyo. Sobrang weird na kasi ng kinikilos mo, bro. Kaya babantayan ka namin ni Mickey. Hindi ko kailangan ng chaperone, pwede ba? Basta na lang tumigil yung palitan namin. Hindi ko siya makontak, mapatext o tawag man. Kaya naisip ko na puntahan na lang si Mitsuha ng personal. Bilisan nyo naman! Gustong gusto ko na siya makita. Kaya lang... Ano? Hindi mo alam kung taga saan siya? Tapos yung itsura lang ng bayan nila ang alam mo? Ganun nga. Tapos hindi mo rin siya makontak? Ano ba to? Kalokohan? Ay, seryoso ka ba? Ano bang klaseng tour yan? Hindi to tour, okay? Okay, fine. Tutulungan ka namin hanapin siya. Tigilan na kaya natin to. Ano? Ibig mo sabihin, bali wala na lang yung pagod natin dito? Ay... Pagod nyo? Wala naman kayong ginagawa. Kaya marami na lang ako. Sige. 3 order ng ramen. Sige. Palagay nyo makakabalik tayo sa Tokyo ngayon? Sa tingin ko, gagabihin na tayo sa daan. Teka, i-check ko. Salamat. Taki, okay lang yun sa'yo? Pakiramdam ko kasi wala namang tumatama kahit isa sa mga naiisip ko. Aba, patingin nga. Ito mo ang nasa drawing, tama? Ha? Ang galing mong mag-drawing. Hindi ba, mahal? Tama ka. Itomori nga yan. Naalala ko tuloy. Sa Itomori pinanganak ang asawa ko. Itomori? Tama! Yung bayan ng Itomori! Tama po! Malapit lang yun, di ba? Pero... Yung Itomori kasi... Itomori? Di ba? Oo nga. Di ba yung comet? Huh? Talaga bang ito ang lugar na yon? Imposible. Baka naman mali yung mga naalala ni Taki. Hindi pwede. Hindi ako mali. Itong schoolyard, yung mga bundok, tsaka itong eskwelahan, malinaw kong natatandaan. Pero imposible, Taki. Yung disaster kung saan ilang daanang namatay 3 years ago, yun yung naaalala mo, di ba? Namatay? Ano? 3 years ago? Namatay? Imposible. Kasi nasa phone ko pa rin yung mga report na iniwan niya. Nawala lahat. Yung comet Tiamat na may orbital period na 1,200 years, lumapit ng husto sa Earth noong October 3 years ago. Walang nakapredict na yung nucleus mahahati sa perigee nito. Naging meteor yung isang parte ng comet na yon at tumama sa Japan. Noong bumagsak ang meteor, Autumn Festival na sa Itomori noon. Yung point of impact dito, 8:42 ng gabi. Nasa Autumn Festival yung mga tao nang bumaksak yung meteor. Mahigit 500 ang namatay. 1/3 ng buong populasyon ng bayan. Ngayon,
wala nang nakatira sa bahay ng Itomori. Si Tessie tsaka si Sayaka. Siya ba yan? Sa palagay ko pagkakamali lang yan. Dahil ang taong yan, namatay na 3 years ago, hindi ba? 2 to 3 weeks ago lang. Sinabi niya sa akin na may comet na dadating. Ikaw ba? Kaya ako yung... Lahat ng yun, panaginip lang. Naalala ko yung itsura ng paligid. Dahil nakita ko yun sa balita na napanood ko 3 years ago. Dahil kung hindi, ano yun? Multo? Hindi. O baka naman lahat ng yun, ini-imagine ko lang. Yung pangalan ng taong yun. Ano nga ulit? Nasa labas pa si Tsukasa, naliligo pa. Siya nga pala, ma'am, sa totoo lang, alam kong weird ang mga sinasabi kong buong araw. Pasensya ka na sana sa mga nangyayari. Tinirintas na sinulid? Ang ganda. Yan bang suot mo, Taki? Tinirintas na tali rin? Ito bang bracelet na suot ko? Ang alam ko, may nagbigay nito matagal na. Paminsan-minsan, sinusuot ko to for good luck. Sino kayo nagbigay? Parang meron akong biglang naalala. May kilala akong gumagawa nito. Nire-represent daw nung sinulid yung takbo ng panahon. Umiikot, nagkakabuhol-buhol. At minsan, napipigtal. Parang ganun ang oras. Teka, yung lugar na yun. Naaalala mo ba ako? May pupuntahan ako. Mauna na kayong bumalik sa Tokyo. Susunod na lang ako. Salamat, Taki. Nagsasama-sama at bumubuo ng korte. Umiikot at nagkakabuhol-buhol. Kung minsan napipigtal, pero napagdudugtong muli. At yun mismo ang musubi. Yun ang oras. Ito yun. Nandito nga. Hindi lang yun. Panaginip. Ito yung mga sa akin na dinala namin. Ito yung sa kapatid ni Mitsuha. At sa kanya naman ito. Bago dumaan yung comment. Teka, ang ibig sabihin ba nito? Nakilala ko si Mitsuha 3 years ago. Yung timeline namin, hindi tugma. Ito yung sa kanya. Musubi. Kung totoo man, pwedeng umatras ang oras.
Gusto kong bumalik doon. Yung comet. Ang pangalan mo, anak. Mitsuha. Kayong dalawa ang kayamanan ni Papa. Mitsuha, magiging ate ka na ngayon. Pasensya na. Patawad. Papa, kailan po uuwi si Mama? Hindi ko siya nailigtas. Pwede ba? Ayusin mo yung sarili mo! Wala na akong pakialam doon sa shrine. Huwag ka nang yumao kong anak! Si Futaba ang minahal ko. Hindi ang Miami sa shrine. Umalis ka na! Mitsuha, Yotsuha, magmula ngayon dito na kayo titira kay Lola. Anong sino ko? Ang tanong, sino ka? Huwag kang mayabang dyan, pwede? Wala ka namang girlfriend. Ang swerte naman niya. Malamang magkasama na sila ngayon. Bakit ako? Pupunta ako sandali sa Tokyo. Ha? Teka, ate! Lola, pwede po ba akong humingi ng pabor? Oo nga pala. Ngayong gabi ang pinakamalinaw na makikita natin yung comet. Mitsuha, hindi ka pwedeng lumabas ngayon. Mitsuha! Umalis ka na sa lugar na yan bago bumagsak yung meteor! Mitsuha! Alis na! Mitsuha! 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 Ako si Mitsuha. Buhay pa siya. Ate, hinahawakan mo na naman ba yung... Ha? Mitsuha! Lola, nabaliw na po si ate. Sige po, mauna na ako sa kanyang pumasok. Teka, ano nangyari, Mitsuha? Yung buhok mo. Ito. Mas maganda yung gupit ko dati, no? Ang simple. Hindi to importante. Kung wala tayong gagawin, mamamatay ang lahat. Ha? Kaya nga, kumilos na tayo. Nandito na ako. Sukli mo. Sensya na, saya ka. Ito na lahat. Okay Dami lang, pang no? pagkain. Nagpapapi ka naman sa Tumigil kanya. ka nga. Ano, may naisip na kayo? Paano tayo makakaligtas sa comet? Ano? Bomba? Oo, may water gel explosives kami ginagamit sa construction. Andun sa bodega. Broadcast hijacking? Madali lang gawin yun. Maha-hijack natin yung wireless system ng bayan natin gamit yung startup frequency. Pag nagawa natin yun, makakapag-broadcast tayo ng evacuation warning galing dito sa school. Nasa labas ng disaster area itong school. Kaya pwede tayo mag-evacuate dito. Perfect crime yan. Ikaw ang mag-broadcast, saya ka. Bakit ako? Nasa broadcast club ka eh. Ako naman ang bahala dun sa mga bomba. Kakausapin ko naman ng mayor, ang papa ko. Ha? Importante yon. Kailangan malaman ng mayor dali evacuate tayo ng city council. Anak niya ako, kaya makakausap ko siya. Kukumbinsihin ko siya. Perfect plan ito. Sige na nga. Bahala na kung anong gusto niyong plano. What if fantasy lang naman yun, diba? Hindi yun fantasy lang. May idea ba kayo kung paano nabuo yung Lake Itomori? Meteor crater yun. May tumamang meteor sa mismong lugar na yun. 1,000 taon ang nakakalipas. Oo nga. Kaya ngayon. Huh? Tama ka, Tessie! Sige na! Umpisa na yung plano! Hoy, tapos na ba kayo dyan? Kailangan ba ng lantern dito? Kanino tindahan na uli yung itatayo rito? Sige, kita na lang tayo sa festival. Magkita tayo sa shrine. Huwag kang malilate, ah. Bye-bye. Mami,
Huwag kayong pupunta! Kailangan yung umalis dito! Sabihin mo sa mga kaibigan mo! Anong sinasabi mo? Ate! Baliw ka na ba? Bilis, tara! Ano bang ginagawa mo? Kasalanan ko ba to, Yotsuha? Yotsuha, kailangan yung umalis ni Lola dito sa bayan natin bago gumabi. Ha? Mamamatay kayo pag hindi kayo umalis. Teka, ano bang sinasabi mo, ate? Kahapon, bigla mo na lang gustong pumunta sa Tokyo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa'yo. Tokyo? Oy! Mitsuha! Kumusta yung pag-uusap niyo ng tatay mo? Huh? Uy, Mitsuha! Ano nangyari sa kanya? Ewan ko. Nandyan ka ba ngayon? Bakit? Ano bang meron dun? Tessie, pahiram ako ng bike. Sandali! Uy, Mitsuha! Paano na yung plano? Ituloy niyo kung ano man yung napagplanuhan natin. Please! Nasa katawan ulit ako ni Taki. Ano kayang ginagawa ni Taki dito? Yung bayan, wala na. Noong panahon na yun, namatay ba ako? Taki, naaalala mo ba ako? Pupunta ako sandali sa Tokyo. Ha? Ngayon na ba? Bakit? May date ako. Ha? Ate, may boyfriend ka sa Tokyo? Hindi ako yung makikipag-date. Uuwi rin ako mamayang gabi. Pag bigla ako nagpakita, maaabala ba siya? Magugulat ba siya? Baka hindi siya matuwa. We have arrived at Tokyo Station. The number you're calling is not available. Please try again. Hindi kami magkikita. Pero, paano kung posible? Anong gagawin ko? Kaya lang baka mainis siya. Magiging awkward kaya? O kaya, baka naman, medyo matuwa siya. The number you're calling is not available. Please try again later. Tama ako. Imposible. Pero, may isang bagay kung saan sigurado ako. Pag nakita kami, sigurado ako na malalaman na namin na yung nasa loob ko, walang iba kundi ikaw. Na yung nasa loob mo, walang iba kundi ako. Pasensya na. The next train is arriving. Please be careful as you board the train. Excuse me. Nung araw na yon 3 years ago, nung panahong hindi pa tayo magkakilala. Taki. Taki. Huh? Ano? Ako to. Hindi mo ba naaalala? Sandali, sino ka ba?
Taki! Mitsuha! Nandito ka, di ba? Nasa loob ka ng katawan ko! Taki! Taki! Nasaan ka? Si Mitsuha. Boses niya yung narinig ko. Taki! Taki! Nasaan ka ba? Taki! Taki! Nasaan ka? Nandyan ka ba? Hating liwanag na. Mitsuha. Taki. Taki. Ikaw nga yan, Taki. Taki. Nandito ako para makita ka. Hindi naging madali. Bakit ba kasi sobrang layo mo sa akin? Pero, paano nangyari to? Kasi, nung panahon na yun... Hinanap ko yung kutsi kamisaki mo tapos ininom ko. Ano? Ininom mo yun? Ha? Sira! Bastos ka! Oo, bastos ka! Hinawakan mo nga rin tong dibdib ko eh! Paano mo nalaman yun? Nakita ni Yotsu nang ginagawa mo yun! Sorry. Pero isang beses lang naman eh. Isang beses lang talaga? Di importante kung ilang beses, Engot! Sorry. Ano to? Siya nga pala. Bakit ka pumunta kahit di pa kita kilala? Di ko tuloy nalaman na ikaw yun. Ito. Tinago ko yan ng 3 years, ha? Ngayon, ikaw naman na magtago niyan. Anong itsura ko? Hindi na masama. Ha? Nagsisinungaling ka, no? Hindi. Sorry. Kainis talaga tong lalaking to. Mitsuha, may mga kailangan ka pang gawin. Makinig ka. Parating na. Okay lang. Meron ka pang natitirang oras. Susubukan ko. Yung hating liwanag, malapit ng... Matapos. Mitsuha. Para hindi natin makalimutan paggising natin. Isulat nating pangalan natin. Ito. Mitsuha? Uy, Mitsuha. Gusto kong sabihin sa'yo na kahit nasa ang parte ka pa sa mundo, gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mahanap kita. Ang pangalan mo, Mitsuha. Okay lang. Naalala ko. Mitsuha. Mitsuha, ang pangalan mo. Ang pangalan mo. Sandali. Sino ka? Bakit ako napunta sa lugar na to? Nandito ako ngayon para makita
iligtas siya. Nandito ako para iligtas siya. Dahil gusto ko mabuhay siya. Sino siya? Sino yung pinuntahan ko? Taong importante sa akin. Taong ayaw ko makalimutan. Taong di ko dapat nakalimutan. Sino siya? Anong pangalan niya? まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいな望み通りだろう美しくもがくよ Taki. Okay lang. Naaalala ko. Hindi ko makakalimutan. Taki. Ang pangalan mo. Taki! で待ち合わせよ Jessie! Mitsuha! Saan ka ba nanggaling? Sabi niya sorry daw sa nangyari sa bike mo. Ha? Sino nagsabi? Akong nagsabi. Tara na, mamaya mo na ipaliwanag sa akin ang lahat. Pagkaputol ko dito, mga kriminal na tayo. ついに時は来た昨日までは序章 Tingin mo ba malapit na? Ang totoo, hindi ko alam. のみでいいか 経験と知識とカビの生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君のもとへ帰ろう周りの中で黙るいこらにここでいつか夢見たよ室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に Tingnan mo! Ayun o! Dahil sa nasabing insidente, posibleng magkaroon ng pagsabog at forest fire. Dito sa munisipyo nang gagaling yung broadcast. Sino yung nagsasalita? Umalis na kayo! May sunog! Delikado po dito. Umalis na po kayo. Konti na lang ang natitirang oras. Mitsuha! Huh? Bakit? Yung pangalan niya. Yung pangalan ng taong yun, hindi ko maalala. Ano ba sinasabi mo? Ikaw ang nagsimula ng lahat ng to! Hindi natin ma-evacuate ang lahat ng tao dito ng tayo lang! Bilis na! Humisin mo na ang papa mo! Ipatigil mo ang broadcast na yon. Alamin mo kung saan ang gagaling yon. Mayor, tumawag yung Takayama Sensor Station. Ang galing doon sa high school. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Ba't mo ginawa yun? Kasalukuyan na namin kinukumpirma kung anong nangyari. Pinapakiusapan namin ang lahat ng mamamayan Huwag daw tayong umalis. Ba't iba-iba ang sinasabi nila? Bilisan nyo na! Kailangan nyo na umalis dito ngayon! Pumunta na kayo ngayon dun sa eskwelahan! Katsurigo! Sumagot ka! Ano bang ginagawa mo? Sorry, Mitsu. Pinapakiusapan namin ang lahat ng mga Sinubukan ko. Hindi nga! Nahati nga! Nahati po yung comet at kasabay nito, may bumabagsak na meteors. Walang experts na nakapredict na mangyayari ang ganito. Pero talagang napakaganda ng Kung panahon gano'n nahati nga talaga yung nucleus ng comet, O, ganun na nga. Naka-apekto kaya rito ang tidal Within the forces? Ross limit ang comet na ito, kaya malamang ang nangyari sa nucleus nito. Maraming taon na ang nakalipas, sumalpok ang kometang Shoemaker-Levy 9 sa Jupiter. Nangyari ito noong 1994. Sandali lang po, gusto ko makita. Halos Hindi naman to delikado, di ba? Ang Malamang matunaw na yung fragments bago pa sila bumagsak sa lupa. May mga nagtatanong kung saan tinatayang babagsak ang meteor. Ayon sa mga eksperto, mababa ang probability na bumagsak ito sa Napakagandang residential area. pagmasdan ng pambihirang celestial Para event matantya ang na to. trajectory nito. May ilan na ngayon palang nakakita ng comet.
Para sa mga nakatutok sa amin ngayon at nakakapanood nito ng live, talaga pong napakaswerte nating lahat sa pambihirang tanawing nakikita natin ngayon. Sino ka? Sino ka? Sabihin mo, sino ka? Anong pangalan mo? Nahati na! Para di natin makalimutan pagising natin. Isulat natin pangalan natin. I love you ang sinulat niya. Paano ang mga alaala namin kung hindi ko alam ang pangalan niya? Papa! Mitsuha! Ate! Bakit nandito ka na naman? Para bang eksena lang sa panaginip ang nakikita ko ngayon. Napakaganda naman ito. Teka, bakit nandito ako? Anong ginagawa ko dito? I can see the light. Next station, Yoyogi. Yoyogi. Doors are closing. Please watch your step. Palagi akong may hinahanap. Mula nung araw na yon, lagi na lang ganito ang nararamdaman ko. Ay. Oh, kumusta? Ilan na yung interview mo? Hindi ko binibilang. Walang tatanggap Ganon? sa'yo. Lalo na sa'yo. Palagi ikaw malas yung suit mo eh. Pare-pareho lang tayo ng sitwasyon. May 2 job offers na ako. Ako naman, 8. Hindi ako sigurado kung ano ba yung hinahanap ko. Kung tao ba o lugar. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Uy, naghahanap ka ng trabaho? Kaya lang, medyo minamalas ako eh. Hindi kaya minamalas ka dahil sa suit mo? Ganun ba talaga kapangit ang suit ko? Kumusta? Bakit ka nandito ngayon? May trabaho kasi ako malapit dito. Naisip ko makipag-meet sa'yo dahil matagal na tayong di nagkikita. Naalala mo ba? Nagpunta tayo ng isang beses sa Itomori, di ba? Kung tama ang pagkakatanda ko, high school ka pa lang nung pumunta tayo. 5 years ago. Talaga? Grabe. Ang dami ko na nakalimutan. Sa totoo lang,
Wala na rin akong masyadong maalala. Siguro nagtalo kami. Bumalik kasi silang dalawa dito sa Tokyo nang wala ako. Nagpunta ako sa bundok at mag-isa ako nagpalipas ng gabi doon. Yun lang ang naaalala ko. Bukod doon, ang isa pang hindi ko maipaliwanag. Bakit kaya ako naaakit sa mga nangyaring may kinalaman sa comet na yun? Sinira ng kalahating comet na yun ng isang bayan. Pero karamihan sa mga nakatira sa bayan yun, himalang hindi nasaktan. Nang araw na yun, nagkataon na meron silang emergency drill. At karamihan sa mga residente, nasa labas ng blast zone. Dahil sa maswerte nilang pagkakaligtas, nagkaroon ng iba't ibang opinyon ng iba. Lahat ng articles na sinulat tungkol doon, isa-isa kong binasa noon. Pero kung ano man yung nakakuha sa interes ko ng panahon yun, isa na lang misteryo sa akin ngayon. Kung tutuusin, di wala akong kilala sa bayan na yun. Salamat, Taki. Okay na ako dito. Sana balang araw, maging masaya ka rin. Mag-iingat ka, ha? Bakit nga ba ganito? Bakit kaya lagi na lang akong may hinahanap? Alam mo, parang gusto ko ulit pumunta sa iba pang bridal fairs. Pare-pareho lang naman yung mga yun eh. Sa tingin ko, maganda rin kung Shinto style. Akala ko ba chapel wedding ang gusto mo? Bago ko pala makalimutan, Tessie. Mag-ahit ka bago yung wedding, ha? Magbabawas naman ako ng 3 kilos. Sinasabi mo yun habang kumakain ka ng cake. Bukas na lang ako magda-diet. Thank you for coming.もう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけでいいかなもう少しだけでいいあと少しだけでいいもう少しだけくっついていようかもう少しだけでいいあと少しだけ